Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hiyanin niyo ang trumpeta. Pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos upang dumaloy sa atin ang mga biyayang ngayong hihilingin natin sa mga napagdiriwang. Simulan natin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Napakalaga ng buhay sa pagkapiling natin si Jesus na siyang gumagabay, pumapatnubay, nagpapatawad at ang bibigay kalutasan sa ating mga suliraning taglay. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin taon-taon sa pagkabuhay bilang pag-aalaala sa tinanggap naming pag-asa at dangal, maawain mong ipagkaloob na aming mapakinabangan ang ginugunitan namin ng may pananampalatayang pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, inggit na inggit ang pinakapunong saserdote at mga kasamahan niya sa kaanib na sekta ng mga Saduceo, kaya't kumilos sila. Dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinabihay, binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, "Pumaroon kayo sa templo
at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito. Sumunod naman ang mga apostol, kaya't nang magbubukang liwayway, pumasok sila sa templo at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong saserdote at ang mga kasama niya, tinawag nila ang lahat ng matatanda ng Israel sa pulong ng buong Sanhedrin. Ipinakuha nila ang sa bilangguan ang mga apostol. Ngunit pagdating doon ng mga bantay, wala na ang mga iyon. Kaya't nagbalik sila sa Sanhedrin at ganito ang ulat. Nakita po namin na nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nabahala ang mga punong saserdote at ang kapitan ng mga bantay sa templo nang marinig ito, at di nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Ngunit may dumating na nagbalita sa kanila, ang mga lalaking ikinulong ninyo ay naroroon sa templo at nagtuturo sa mga tao. Kaya't ang kapitan ay pumunta sa templo kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi gumamit ng dahas dahil sa pangambang sila'y batuhin ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naapi, makinig, matuwa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Ang pagkadakila niya at ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, nawa sa akin ang lahat kong takot. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Ang mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon hanapin masikap, yaong nagtiwala sa kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanglibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparitos ang libutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao sa dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa.
Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon nahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hanggang ngayon, ang ating mabuting balita ay ang pakipag-usap na ni Nicodemo sa ating Panginoong at alam ko, tuwan-tuwa si Nicodemo, kaya lamang ay marami sa paring pag-aalinlangan sa kanyang kaharap. Sino ba itong kaharap ko? At talagang iba ang kanyang mga salitang binibitiwan sa akin. At ang aking mga tanong ay nasasagot naman niya na ang kanyang mga sagot parang iba ang pagtanggap ko, hindi pangkaraniwan. At napakaganda ng kanyang mga ipinapahayag at ito'y napakalaking hamon para sa akin. Pero nagdadalawang isip ako, sasabihin ni Nicodemo na siya isang pariseo at guro ng mga Hudyo para sabihin sa lahat ng aking mga tinuturo, kakaiba ang mga dating na turo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya heto ngayon ang pahayag ni San Juan na nung makalawa pa natin hanggang ngayon, hanggang bukas, Huwebes, na ating titunghayan ang pakipag-usap ni Nicodemo sa ating Panginoong Hesukristo sa pahayag ni San Juan. Ito ngayon sa pagkagabi, ito ay ating kahapon pala, ito ating pagdiriwang at binigyan natin ang daan na kamaliban ng isang tao'y isilang na muli. Matalinghaga ito, hindi po ba? Marami nag-uusap tungkol dito at maraming paaliwanagan. Pero sa konteksto ng pinapahayag ni San Juan, ang mabuhay sa piling ni Kristo, ang mabuhay sa nakaugnay kay Kristo ay ang nasabing mabubuhay sa Espiritu ng Diyos na binibigyan ng halaga ng ating Panginoong Hesukristo o Espiritu ng ating Panginoong Hesukristo. Sabihin sa isang tuwirang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo kay Kristo, kay Nicodemo, "Oy Nicodemo, di ba? Kung ikaw ay kung kumikilala ka lang sa akin ng lahat na aking may pinaliliwanag, ipinangangaral, sapagat ito ay galing sa Ama, mabubuhay ka sa Espiritu. Kaya maliban sa ikaw ay pinanganak muli sa Espiritu, hindi ka magkakamit ng magandang buhay sa ibig mong mangyari at maganap sa iyong kinabukasan, sa iyong buhay araw-araw." Kaya ibig sabihin, ito'y napakalaking paanyaya para sa tao, para ang ating ugnayan kay Kristo ay lalo nating mapahalagahan, mapakinabangan, maging palatuntunan sa ating buhay at maging siyang pinanununtunan natin sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Iyan ang ibig sabihin na isinilang muli sa Espiritu ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya hindi sa ano pa mga espiritu, sa binabanggit sa ating mabuting balita, may kakaibang espiritu na pinapanigan ng tao. Ang unang pahayag sa ating mabuting balita ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Ang katanungan, paano natin makikita ang pag-ibig ng Diyos sa tao? At paano ito magiging makahulugan para sa mga tao na talagang namnamin ang kahulugan, kahalagahan ito? Ginawa ito ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang salita at gawa. Pinakilala ni Kristo ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa pamamagitan ng mismong kung paano siya umibig sa tao, nagbigay pagsasalang-alang sa kapakanan ng tao, sa mga mahirap, sa mga may karamdaman, o kaya ay mga inaalihan ng masamang espiritu, ang mga patay, at iba pang mga iminulat ni Kristo sa mga alagad, sapagkat noon nabubuhay pa may 2,000 taon na nakalilipas, ito ang nakikita ng mga alagad. Kaya sa pagtunghay nila sa krus ng ating Panginoong Kristo, na pagtanto nila, kaya naman pala si Kristo,
Kristo, magilo siya sa mahihirap, pinagaling niya ang mga may sakit, bumuhay siya ng mga patay, niyakap niya ang ketongin, yung palang si Kristo nakabayubay sa krus, siya ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Mahal din ng Diyos sila, hindi lamang ang mga Pariseyo, hindi lamang ang mayayaman at may kaya sa buhay, hindi lamang, pero lahat ay mahal, mas lalo na mahal ng Diyos ang mga may sakit, may karamdaman, ang mga inaalihan ng mga espiritu, ang mga patay, upang buhayin sila. Yan ay pagbubukas ng isipan ng mga alagad. Sino ba si Kristo sa inyo, mga alagad? Upang ngayon sabihin natin, sino ba si Kristo sa aking buhay, sa ating buhay, na ipinakilala ni Kristo tungkol sa pag-ibig ng Diyos noong paman. Yan ba ay dala-dala natin hanggang sa kasalukuyan? Ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan kung paano ginawa ni Kristo ang pag-ibig ng Diyos sa tanang kanyang buhay hanggang sa kanyang pagkabayubay sa krus. Number 1 yan, na pinapahayag ni Kristo kay Nicodemo. Kaya si Nicodemo nakamulagat sa kay Kristo. Siguro nakatitig siya ng isa para nailalarawan ko ang pagkabigla at pagkamangha ni Nicodemo sa mga panlitang binitiwan ni Kristo. Kaya upang sabihin, ano ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos? Kaya nakinig siya ng todo. Kaya alam ko na si Nicodemo ay talagang naakit, nabighani sa mga paliwanag pa ni Kristo. Hindi lamang yon. Nakita niya si Kristo sa kanyang buong katauhan, sa kanyang pagiging Diyos pagdating ng panahon hanggang sa bundok ng Golgotha. Sumusunod si Nicodemo. Ikalawa, pinapayag sa mabuting balita ang tungkol sa mga kaparusahan ng mga taong nabubulid sa iba't ibang uri ng kapahamakan. Bakit? Sapagkat ayaw nila ng ilaw. Yan. Ibig sabihin yung ilaw na ito sa dibu ni San Juan, binigyan na ng kahulugan sapagkat noong paman sa lumang tipan, may paglalabanan ng liliwanag at kadiliman. Pero madalas ay nawagwawagi ang kaliwanagan kaysa sa kadiliman. Inugnay ito na ang tao ay nabubuhay sa kadiliman sapagkat sila nabubuhay sa kasamaan at ang nabubuhay sa matuwid na pamumuhay ay nasa sa panig ng kaliwanagan. Kaya hanggang sa kasalukuyan, ito ang nagaganap at nangyayari. Sasabihin natin Yesu Cristo, mangyayari at magaganap ito, pero you have already chosen the best part of where to side yourself. Nakita ninyo na walang pagwawagi ang nasa kadiliman, pero punong-puno ng pagpapahalaga sa buhay na ito, lalo na ng Diyos na itinatangi kapag ang tao ay nabubuhay sa kaliwanagan. Kaya dito rin naggaling na si Kristo ang liwanag ng sanglibutan. Pinunutunan tayo ng liwanag ni Kristo pamagitan kanyang salita at gawa. Nagiging maliwanag sa atin ang dating na kanyang mga salita sapat ito ay masatang bumubuhay, ibig sabihin nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng malawak na pang-unawa, nagbibigay ito ng mga biyaya na inuukol ng Diyos para sa atin, lalong-lalo na sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at higit sa lahat sa buhay na walang hanggan. Kaya ang taong nabubuhay sa kaliwanagan, makararating sa buhay na walang hanggan. Ang mga tao na bubuhay sa kadiliman, may pag-asa pa. Hindi sa talagang kayo ay mabubuli sa kadiliman na wala ng pag-asa, pero makakamit pa rin ninyo ang buhay na walang hanggan sa mga pahayag ni Hesus Kristo tungkol sa God's mercy and forgiveness. Di ba? Yan ang tinuturo ni Kristo nang siya nagpapahayag tungkol sa paghahari ng Diyos. Yan ang iminulat niya sa mga tao. Pagkatapos ng mangaral si Juan Bautista sa mga tao, dala-dala pa rin ni Kristo. May wagi ang buhay natin. Oo nga tayo nabubuhay sa kadiliman, pero ngayon ipinapahayag ko, sasabihin ni Kristo, God's mercy and forgiveness is for all people in all walks of life. Kaya ito yung kalawang pinapahayag sa mabuting balita. Ikatlo,
saan tayo pupunta, saan tayo lalapit, at ano ang ating magiging pagpapasya sa buhay na ito. At durutong ko pa, sasabihin ko pa, once and for all. Hindi po ba? Oo, sabihin ni Cristo kay Nicodemo, ngayon, may natutunan ka ba sa aking mga pinapaliwanag? Lalong-lalo na, oo, alam mo kung sino kung ano yung itinaas ni Moises at naahas na tanso doon, at kung sino tutuklawin ng ahas ay hindi mamamatay, kundi tumingin ka lamang sa itinaas na ahas na tanso doon, hindi ka mamamatay. Ito ang inugnay ni Kristo. Pagdating ng panahon, itataas ang anak ng tao, si Kristo nga. Pero hindi niya niliwanag saan isa itataas. Pero may kinalaman ito sa pagtatanghal, pagbibigay, pagsasalang-alang, pagtatangi ang ating Panginoon Kristo sa buhay. Isabihin, itinataas natin si Kristo sa ating puso't kalooban, itinatangi natin ang kanyang aral at gawa, binibigyan natin higit na kahulugan at kahalagahan ang kanyang buhay, ang kanyang salita at gawa, upang sabihin, wala na tayong ibang lalapitan kundi ang ating Panginoong Kristo. Mandi ang ating pagdiriwang ng banal na misa sa uri ng paglapit kay Kristo, pinakamahalaga upang tayo mapalapit kay Kristo, sapat ito'y sakramento ng pag-ibig ni Kristo, sakramento ng pagpapatawad ni Kristo, at sakramento na tayo'y mapalapit sa Kanya. Kaya patuloy ang paanyahin nating simbahan, halina kayo sa pagdulog ng banal na misa, sapat dito tayo lalong mapapalapit kay Kristo na siyang itinaas ng Diyos upang maging takila sa piling natin at upang panaligan natin, at higit sa lahat upang tayo makapanalangin sa maigting na pagtulong na gaganapin ng Diyos para sa ating buhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga panalig at dudulog tayo sa Diyos upang nating maipahayag ang ilaw na walay bakit si Kristo at upang makamit natin ang buhay na walang hanggang tumatanglaw sa akin. Kaya tayo'y lalapit sa Diyos at lalapit tayo sa Kanyang aral at gawa. Ang ating po'y tutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway laging maging buhay na tanda ng pag-ibig at habag ng Diyos sa mga panahon ng kadiliman at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating pamumuhay, naway maipadama natin sa kapwa ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang pag-ibig ng Diyos naway maghatid ng kapayapaan sa ating mga puso at pagkakasundo ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pangangalaga at pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mahal natin sa buhay na namayapa na, naway makabahagi sa kaluwalhatian ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Mga kabanalin natin itataas ang ating mga kahilingan na gagaling sa ating puso't kalooban na si Kristo ang ating pinanununtunan. Siya ang dakilan nating patnubay. Siya ang gumagabay sa atin hanggang sa buhay na walang hanggan. Tunay ngang pagpapalang handog upang dakilang awa at kapatawaran ng Diyos na ay makamit. Siya ang daan upang lalong makita natin ang Diyos. Ang mabatahalang siyang nagbibigay buhay at nagbibigay kagandahang kalooban
para sa tanan. Kaya itong lahat ng ibig natin makamit sa buhay, pagdulog natin ngayon, ibig natin makamit sa buhay, ngayon pinapahayag namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos na Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating pakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesyas, Ama mong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, mabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y maging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon, Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo.
Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapin bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalusalo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malinghapin ming simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa naming Obispong si Elias at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo ang yumao naming Santo Papa Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaysa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Nagiging makahulugan ng buhay sapagkat ang buhay natin may ugnayan sa buhay ni Kristo sa pinanuntunang aral ang mabuting balita tungkol sa kanyang mga gawa na pinapahalagan man din. Ating ngayong awitin ang panalangin itinuro sa atin na ating Panginoon Kristo ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami
pagpapatawad ng amin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapapayan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinasa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Pinoso Kristo muli na buhay. Siya ang dakilang pag-ibig ng Ama na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, makapalad na matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito.
buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo taglay ang matatag na pananampalataya. Salamat. Tanod, kalakip ang ating panalangin at sa pagwawakas ng ating pong gawaing kabanalan ngayon sa banal na misa, ito po magbibindisyon sa atin bilang pagpapalang handog ng dakilang pagmamahal ng Diyos.
Celipanis ostium, Elabremur hostilia, Darabur per auxilium, Unitrinoque Domino, sit sempiterna gloria, vivitam sic et termino, nobis donet in patria. Amen. Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga wala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayin mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawala ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at may matinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawi ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Antumerum sacramentum veneremum cernui et antiquum documentum novo cedat ritui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio occidenti abut noce campor sit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, prestatisti ei. Omne declamento mensiabente. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tue fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen.
Ang banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabana-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birin at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,